May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping utang na loob. Alam nyo mga yes friend, tama yung kasabihan ng mga matatanda no, na mahirap magkautang na loob lalo na sa mga taong mapanumbat. Hinding-hindi kayo tatantanan ng mga yan. Yung tulong na ginawa nila, ipagkakalat nila yan, ipagmamalaki kahit gaano pa yan, kaliit o kalaki. At isasalin nila yan ng isasalin hanggang sa kaduluduluhan ng lahi mo. And unfortunately, no, typical to sa mga magkakamag-anak. Yung masasabi natin na ay nagtutulungan sila, pero ang totoo niyan, tumutulong sila para may maglamit sila against doon sa kamag-anak na tinulungan nila para lang may maisumbat sila. 'Di ba? Aminin mo, isa ka sa may mga klase ng tita na mapunumbat. Yung bawat kibot sinasabi sa lahat. May tita ka talaga na ipapamukha mula sa nanay mo hanggang sa bunso mong kapatid na siya yung dahilan kung bakit ganito ganyan. Ay wow, salamat naman tita. Ano bang gusto mo? Ano bang gagawin namin sa'yo? Ha? Ipapatarpolin ka namin? Pwede naman, basta ang background mo ulap. O ano bang gusto mo? Ipa-billboard ka namin? Ay, masyadong mahal yung billboard. Pwede kitang isabit sa billboard na lang. Pwedeng option yun, di ba? Pero alam nyo mga yes friend, ang higit naman at mas malalim na nakakalungkot dito is kapag yung panunumbat ay nanggaling mismo sa mga magulang mo. Yan! Nako, medyo ibang usapan na ito, no? Medyo mas malalim yung pinanguhugutan natin dito, yung utang na loob na haabang buhay mong pagbabayaran. I mean, yes, oo naman, tama nga naman, 'di ba? Magulang 'yan. Kung meron kang higit na pasasalamatan kahit sinong tao pa man 'yan dito sa mundo, no, na dapat mong tanawan ng utang na loob, walang iba kundi magulang mo. Kasi sila talaga yung nagluwal sa iyo at nagdala sa iyo sa mundo. I mean, pero hindi sa pagiging ungrateful, no? Pero kasi may mga magulang na minsan is grabe na rin sumbatan yung anak. Parang ginagamit na lang nila yung salitang utang na loob para gamitin laban sa mga anak nila na kahit wala na sila sa katwiran, kahit na hindi na maayos yung mga sinasabi nila sa anak nila, okay lang kasi may utang na loob sa akin yan, hindi ako pwedeng sagot-sagutin yan kasi ang tingin ko dyan bastos siya pag sinagot-sagot niya ako. Pag nangatwiran yan, hindi pwede yun, mali yun kasi magulang ako niyan, may utang na loob sa akin yan. Eh hindi naman po laging ganun. Hindi ko po nilalahata ng magulang, pero may iilan ng mga magulang na kapag yung anak nagkulang sa kanila, halos isumpa na. Halos ibalik lahat ng hirap nila simula nung pinanganak ka. Samantalang siya, bilang magulang, bilang ama, bilang ina, noong mga panahong nagkulang siya sa anak niya, wala naman siyang narinig sa anak niya. Pero di ba nga, dapat responsibilidad mo naman talaga yun. I mean, choice mo naman talaga yun na magkaroon ka ng anak. Hindi ba't obligasyon mo na gawin yun? Yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya at hindi para isumbat mo pa? Again, hindi ko po nilalahat, no? May mga magulang talaga na sobrang responsable sa pagpapakamagulang and kudos to all of them. Yung mga
magulang na magpapalaki ng anak, magpapaaral at hihilingin na maging successful yung anak nila, hindi para sa kanila kundi para sa kinabukasan mismo ng mga anak nila na binuo nila at binigyan nila ng buhay dito sa mundo. Saludo po kami sa inyo. Ganyan yung tamang mindset ng isang magulang. Ang magulang ay hindi responsibilidad ng anak. Ganon yung mindset nila. Na hanggat nabubuhay sila, cargo nila yung mga anak nila. I mean, hindi man sa paraan na pera, hindi man sa paraan ng material, pero sa paraan na sila yung gagabay sa mga anak nila. Pero kung ikaw yung tipo na nag-anak at itinuturing mo lang na investment yung anak mo, ay sana kumuha ka na lang ng insurance. Mas mura yun, wala ka pang effort. Hindi mo kailangan mapuyat sa gabi magpadede ng bata. Kung yun lang pala yung habol mo. Diba? Tapos meron pa dyan, ikukumpara yung anak sa iba. Like, buti pa yung anak ni ganito, yung anak ni ganyan. Tara ma, ampunin natin siya. O hindi naman kaya i-hire natin siya, magaling pala siya. Kunin mo yung resume niya ma, i-hire natin yan. Magaling pala eh. Adi siya na lang sana yung anak mo. Sorry, ganito lang ako ma. Oh. Galit na galit masyado, no? Diba? Tapos yung iba dyan, hindi naman sa nilalahat ko ulit. Again, papabayaan yung anak nung bata pa lang. Tapos nung lumaki na yung anak, nung nagkaroon na ng sariling muwang, nakaluwag-luwag na sa buhay, tinaguyod ang sarili, pinag-aral ang sarili. Tas bumabalik yung magulang. Anak, sorry kasi ganito ganyan. Pero noong mga panahong kailangan siya ng anak niya, wala siya. Hindi man lang nag-effort o gumawa ng katiting na paraan para mairaos niya yung buhay ng anak niya, para man lang mapag-aral niya. Diba? Magkaiba po yung walang magawa versus wala talagang ginawa. Yung mga walang magawa is yung talaga yung walang choice kasi mahirap ang buhay, hindi alam kung ano ang gagawin, nagtatrabaho pa rin naman, nagsisika para maigapang yung mga anak pero wala talaga, versus doon sa mga taong option nila ang walang gawin, na kahit kaya naman nila at may kapasidad sila na pag-aralin at igapang yung mga anak nila ay pinabayaan lang nila. Kaya alam nyo mga yes friend, sa totoo lang po no, mahirap timbangin to. Magulang and anak, kanino ba yung pakiramdam yung dapat is mas mabigat, yung mas mangibabaw? Pero ikaw, if feeling mo, alin ka man dyan, magulang o anak ka, if nararamdaman mong hindi na healthy ang environment na kinalalagyan mo at kinalalagyan ninyo, toxic na kayo sa isa't isa, I think for me it's okay to move away from them. Okay lang na i-distansya mo yung sarili mo. Hindi mo naman sila itatakwil eh. Kumbaga, didistansya ka lang. Maglalagay ka lang ng limitasyon. Maglalagay ka ng boundaries na hanggang dito lang po tayo. Para sa ikapapayapa ng utak mo, ipapayapa ng utak ng mga taong nasa paligid mo, ikakaayos ng well-being mo. And again, for the end time, hindi ko po nilalahat at hindi ito applicable sa lahat ng sitwasyon, no? Case to case pa rin po ito. Pero ayun nga, no, siguro marami pa rin yung napapataas yung kilay, pero wag natin i-invalidate yung pakiramdam ng mga anak na inabuso, pinabayaan, iniwan din ng mga magulang. Kasi may iba dyan talaga mapapasabi sila na, hoy, grabe ka naman sa mga magulang mo. Bakit naman tinalikuran mo sila? Bakit naman hindi mo na sila kinakausap? Minsan ba tinanong mo siya kung bakit yun yung naramdaman niya at ginawa niya? 'Di ba? Kasi kung ganun lang rin, ini-invalidate mo yung nararamdaman ng tao. Sinasantabi mo yung mga masasakit niyang naramdaman or yung mga bagay na masasamang ipinaramdam sa kanya ng magulang niya. 'Di ba? So wag ganun. Kasi nagiging unfair ka to the point na lagi na lang bang yung mga mas nakatatanda yung iintindihin natin? Lagi na lang ba na tayo yung mag-a-adjust sa kanila when in fact it's okay lang naman din na paminsan-minsan is i-correct natin sila, 'di ba? Kasi wala namang masama doon. I mean, ewan ko, kasi tayo mga Pilipino, no, na kapag
sinubukan nating i-correct yung perception ng isang mas nakatatanda sa atin. Is ito automatic, bastos tayo agad, makapal yung mukha natin, wala tayong utang na loob, wala tayong galang. When in fact, ang gusto lang naman natin is somehow ma-correct or mabigyan sila ng ibang perspective. Kahit hindi na nila paniwalaan yung pananiniwalaan mo, basta marinig lang nila yung perspective mo at yung POV mo kung ano ba yung pananaw mo sa isang bagay. Diba? Kaya until now, isa pa rin po tong malalim na diskusyon sa ating lipunan, no? Yung hidwaan sa pagitan ng magulang at anak. Kaya kung ganitong usapan rin lang, talagang medyo mahihirapan din tayong idaan ito sa lahat ng maayos na paraan or tamang pagtimbang. Yan, 'di ba? Hello, utang nga ng Pilipinas, pahirapan ng mabayaran. Yan pa kayang utang na loob mo sa ibang tao na kahit bayad ka na, sinusumbatan ka pa rin. 'Di ba? Kaya tayo mga yes friend, bottom line of everything, mapa magulang mo yan, mapa anak mo yan, mapa kahit sino pa yan, once na pinili mong tulungan niyang taong yan, do it wholeheartedly. Gawin mo yan ng buong puso. Gawin mo yan ng walang hinihingi at inaabangang kapalit. Kasi yun po ang totoong ibig sabihin ng pagtulong. Yung wala kang hinihingi at inaasahang kapalit. Yung hindi mo gagamitin yung tulong na yan laban sa kanya para lang masumbatan siya. Okay? O, sana naman na-gets mo, ha? Hindi yung galit na galit ka dyan kay B-Boy B. Anong pinagsasabi ni B-Boy B? Bahala ka sa buhay mo. Hi, so wala naman yes friend, nakapiling mo ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.